To those who are here in the United States, what are the things that you wish you knew before you moved to the United States? Okay, this is a very nice topic po, courtesy kay Dr. Nurse Paul. So, super nakakatuwa yung mga comments and marami kang matutunan, especially for someone na papunta pa lang sa US and can help you a little bit prepare. So, discuss natin na konti kasi may mga nag-message sa akin. So, feeling ko may mga konting misunderstanding sa mga ibang comments. So, I'll explain some of them, okay? So, start tayo. Okay. FYI, some of this will be weird, funny, and some of them will be serious, okay? So, halo-haloan natin, okay? The next, ito si Miss Marie Chris. You should know or learn how to drive before coming to the United States. Kasi yan ang magiging paa mo. Yes, definitely 100% true po. Okay? In most cases, most places sa US. Kasi if hindi nyo alam, sa US halos dominante, parang siyang probinsya. Probinsya in a sense na walang public transportation. Walang tricycle, walang pedicab, mga ganon. So, wala. Kaya nakikita mo sa TV yung mga nag-hitch, mga gano'n sa road. So that's really common sa mga mountain places kung wala kang sasakyan. Really knowing how to drive po before pumunta sa United States is really an advantage po talaga. And yan ang magiging literally paa mo and it will help you with some of the things that you will experience dito sa United States. I'll explain later. Yung mga depression gano'n, having knowledge on how to drive a car can make you more adventurous and enjoy life dito sa United States. Okay? So move muna tayo. Next. I wish I knew na scammer pala yung agency namin. LOL. Oh. So this is really common, guys. Okay? So like ako mismo is a product of parang feeling ko na scam ako. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung rate na nakuha ko, difference ng direct hire or new hire versus sa akin is $7 per hour. Okay, so para sa akin sobrang laki nun. If nag-research lang ako na konti, hindi ako nag-sign sa kanila, pumunta ako sa ibang agency, sana mas maganda yung rate ko, mas marami ako naipon, di ba? So I'm really vocal about that, but it is what it is, guys. Andito na ako, so just make most of the things that meron sa harap ko ngayon. Tapos dagdag niya, medyo scammer lang, na-deploy naman kami, kaso grabe yung hours na tatapusin for that contract. So yun nga, guys. Like I've been vocal sa inyo sa mga vlogs ko before, yung direct hire versus staffing agency. Before you sign any contract, check your options. Okay? Ikaw nag-sign nun, so most likely, it is your fault in a way, di ba? Same as me, ako nag-sign ng kontrata ko, so kasalanan ko rin. No one to blame except for yourself kasi lack of research. Okay? So, doing research talaga before signing something like a contract really like goes a long way. Like 2 to 3 years, long way. Okay? So, yun. So, ito, si Miss Jelly. Sana nagbaon ako ng bidet. Honestly, no need for me. No need. Hindi mo kailangan i-baon yan. Though you can, pero same lang dito eh. $17 to $30 ang usually price dito. And you can find that in Walmart or sa Amazon. Meron din eh. I think I have that on my Amazon link. I've been using that bidet for, I think, 5 years na eh. Nakadalawang bidet na ako kasi dalawang toilet meron. So far, good mo naman yung quality. But hindi yung kind, yung may, yung seat cover, hindi ganun na. Yung typical, yung may hose at saka spray. So, okay yun. Pangit lang doon is during winter time. Kasi pag winter time, alam mo yung feeling na kumuha ka ng soft drink sa puno-puno ng ice? Parang ganon? So, ganon yung feeling sa puwet. Ang lamig, boy. So, pa-comment down below if meron kayong nakitang ways para gawin to. Okay, hindi ko pa na-research to eh. I'm preparing for the winter coming season. So, hopefully you can find a solution for that. Kung temporary naman, pwede mo naman gumamit ng mga tabo. Yun, pwede mo dalhin yung tabo as alternative. Or, bumili ka lang something like container or jug sa Walmart, mga kating $1. Pwede na as alternative for the meantime. Okay, so move tayo. Next, si Dec Barreto. Huwag ka magdadala ng daming damit sa maleta mo. X tapos tuyo. Yes. may nakalagay vacuum sealed na tinapa. And yes, saka pure foods na corned beef. Ha ha ha. So yun. Depends talaga eh. I think yung mga like tuyo ganon is more common o mahilig yung mga babae sa atin. And damit wise, yeah, in a way. Pero kasi marami ka naman pwedeng order online eh. May mga options ka for that. Tuyo, yes, you can buy tuyo here. There's places where you can buy tuyo, especially sa mga city areas. Pero pag nasa rural area ka, doon magkakaroon ng problema. Like for me before, I was like 3 hours away from here. Medyo nasa bulubundukin kami. So yung Asian store na malapit sa amin is like 1 hour away from us. May tuyo naman, pero yung presyo ginto.
Sobrang mahal, boy. Nakakailang na kumain kasi yung presyo na, alam mo, sanay kang na mura lang, dito opposite. So, ganun. So, that's why parang, kaya maintindihan ko yung comment niya eh. But in terms of damit, for me lang kasi yung mga damit ko, mas gusto ko yung mga damit ko sa Pilipinas eh. Mas gusto ko yung forma kaysa dito. And depende kung nasaan ka rin dito sa US eh, and ano yung mga types na trip mo. But for me, I prefer yung mga clothings natin sa Pilipinas. Okay? So, kanya-kanyang trip. Okay, next. Ito very common sa mga babae talaga. Ito si Miss Libia Belingon. Hindi ko alam yung PMA eh. Manicure, pedicure, and yung pagkakulot-kulot. May nag-comment na plus 1 million ako dito. Manicure, pedicure dito is medyo expensive. Okay? So, halos lahat ng mga labor dito guys, mga bagay-bagay, manghinayan ka sa price eh. So, yun ang main issue sa ating mga Pilipino na lumilipat dito sa US. Nag-culture shock when it comes to like the price. Parang sabi, 20 lang yan, ay, 50 lang yan sa atin. Dito, medyo mahal guys. Depende pa yung sa klase ng service eh. So, typically guys, if uwi kami ng Pilipinas, like before na Singapore pa kami uwi kami ng Philippines, bibili ka naman mga like Q-Tex and all those things like sa Divisoria, mga ganun price. Kasi yung mga branded na bibili namin, tapos dalhin mo lang doon. Tapos si Mrs. na lang ang gagawa ng yung sarili niya. At least mas maganda yung quality since gumagamit ka na mas magandang materials, di ba? So, it's a form of investment. Mas mura pa rin siya kaysa naman doon sa manicure, pedicure ka sa labas. Okay? So, unless na lang may mga Pilipina na gumagawa ganon, pero rare. In my experience dito, wala pa akong experience na ganon. So, yeah, it is expensive. The next naman from Sir Mikey. Mag-aral mag-drive, kumuha ng lisensya, mag-drive bago pumunta dito para mura yung auto insurance premium. Yes guys. Minsan kinikredit nila yung history ng pag-drive mo sa Pilipinas. So, one thing for them to base that is yung lisensya na nakuha mo. Okay? So, like for me, maaga ako nakakuha ng lisensya ko eh. So, super aga. So, makita nila yung experience ng lisensya ko, sobrang mahaba. Even though, hindi ako nag-drive. So, sabihin mo sa kanila na meron kang sasakyan na matagal na, wag mo lang sabihin na bagong driver ka. Para at least kung dating sa insurance, makita nila na history based sa recording, sa lisensya na pwede mo i-present, na may experience ka talaga. Okay, that is an advantage. And kaya nang sabi niya for mas makamura siya sa insurance premium. It does, may mga few dollars lang naman, pero it does help. And like sinabi ko sa inyo earlier, minsan walang public transportation sa mga places na pupuntahan nyo dito sa United States. So, learning how to drive is really a must. Even sa babae, or rather, especially sa mga babae. Kasi halos lahat ng mga babae dito guys, if hindi nyo alam halos lahat sila nag-drive talaga dito. It is a really common thing. Okay? So, tayong mga Pilipino, sa culture natin, hindi masyado nag-drive mga babae. Meron, pero kaunti lang. And, of course, the major reason is iba yung driving natin sa Pilipinas, yung road conditions versus dito. Dito mas simple. Walang kamote masyado versus sa atin. Yung mga motorcycle suit mga ganon, hindi mo ma-experience dito. So, halos swabe lang yung mga road. Of course, may mga kumag din mga drivers, pero not as much as compared back sa Pilipinas. Okay? So, move tayo. So, yun lang guys. Hopefully may natutunan kayo sa video na to. And if you did, please help me click the like and subscribe button and please share to your friends. Again, I'm Nurse Juan De La Cruz, your OFW nurse. Thank you. God bless. Bye-bye. See you again next time.